Okay, let's see. Uh, so yung lesson natin today ay hindi included sa coverage ng second exam. Okay? Yung ito ay included sa coverage ng third exam. Just to be clear. And today we're going to start with um, tawag dito. You're going to learn about eigenstates and operators in the context of Dirac, Dirac notation. But before we go there, pag-usapan muna natin yung tawag dito, postulates of quantum mechanics. Okay? So, these postulates describe kung paano related yung mga observables, yung operators na pinag-aralan natin before sa isa't isa, paano sila pwedeng gamitin, paano gumawa ng measurement, and so on and so forth. So merong four postulates. Okay, and ito yung mga yon. So postulate one, so postulates of quantum mechanics. Meron ba? Postulate, postulate one. So associated with every physical observable is a corresponding operator, okay, na sinisimbolize natin as operator A with a caret, okay, dun sa ibabaw, from which the results of measurement of the observable can be deduced. Okay, so simple lang ang sinasabi nito. Pag meron kayong observable, merong operator. Each observable ay merong operator. Ano-ano na yung mga observables na pinag-aralan natin before? Na-discuss natin. So, position, momentum, di ba? Ano pa? Ha? Energy, and time. Okay? So, yun yung mga na-discuss na natin before. Pero syempre yung position, tsaka momentum, at tsaka energy yung talagang ginamit natin. So, we assume that each operator is linear. Okay? So, assume, okay, each operator is linear. Okay? And satisfies, okay, an eigenvalue equation, okay, na ang form ay ganito. Um, uh, yung operator A acting on the eigenfunction will give us A, an eigenvalue, A sub n, okay, times yung eigenfunction. Okay, yung A sub n dito are real numbers. So A sub n ay real numbers. Okay, tapos yung eigenvalues, okay, sige, sulat natin yun. The eigenvalues form a complete set in state function space. Yang state function space na yan, we also call that a Hilbert space.
Okay, so lahat ng wave functions, okay, ay pwede nyo ilagay sa isang state function space na ang tawag ay Hilbert space. In the same way na anong tawag dito? Na ang isang um, tawag dito, unit vectors for example ng Cartesian coordinate system, okay, ay nakalagay sa Cartesian space. Okay? Yung unit vectors ng cylindrical coordinates, okay, ay nakalagay sa cylindrical coordinate na space. Okay? Pero ito, okay, you can think of them as vectors. Mathematically, it's easy to think of them as vectors, but they are not necessarily vectors. Okay? They cannot be interpreted necessarily as vectors. Makikita niyo yan later. Okay? Bigla ko lang na-realize na sinira ko yung ulo ninyo sa 173 tapos sa 181 na tayo, sinisira ko na naman yung binibigyan ko kayo ng bagong sakit ng ulo, di ba? So, madaming terms, okay, just ano, sa ngayon wala akong magagawa. Yun na yung hanggang doon lang talaga yung kaya kong i-explain. Okay? I mean, wala kailangan explain dito. It's just a definition of we're just defining terms. Okay? So, walang ano dito. Okay? So, number two postulate. Okay? Sige. Kinokopya niyo pa ba? Okay. Ha? Sure. Ay, so ibababa ko, no? Yeah. Pero nasa book din naman siya, eh. Ah, kung ano man ang ibig sabihin ng tawa na yun ay... Okay na? Hmm. Nasa ano? Nasa page... Ano siya? Page 238 sa Levi. Okay. Page 238, Levi, second edition. Okay. Postulate 2. The only possible results of a measurement on a single system of a physical observable associated with the operator A is an eigenvalue of the operator A. Hmm? 238. Okay? So, kanina sabi natin na okay, bawat operator, yan, yan. So, itong equation na ito tells us na if we operate an operator on a wave function, it will give us the eigenvalue. And yung eigenvalue na yun is the result of the measurement. Okay? Or related to the result of measuring a quantum mechanical system. Okay? Basically, yun lang yung sinasabi nung pangalawa. Now, why do we talk about measurements? Later on, makikita nyo na tawag dito, yung wave function, actually nakita nyo naman before, na sa isang system, you can have multiple states, di ba? So, dun sa, for example, sa potential well, you have a ground state and then mga excited states. And you don't know actually how many excited states are there kasi yung n, di ba? Yung n can be from 1, 2, 3, and so on and so forth, right? So, hindi natin alam talaga kung ano yung limit.
So, lahat yon describes a single system. And lahat yon ay nag-exist, okay, simultaneously. So, when you make a measurement, then you push the system towards a specific na wave function. Ibig sabihin, when you make a measurement, it could be na ang lumabas sa measurement is the ground state eigenvalue. Okay? Mathematically, you represent it as, so for example, if this is your observable, operate it on wave function, it could be na ang ilalabas niya ay yung ground state, okay, na eigenvalue. Okay? So ganun yung magiging resulta. Okay, depende sa conditions. Okay? So yan yung sinasabi lang basically nung statement na yun. When we make a measurement, okay, then yung state function, which is yung sum ng lahat ng possible states, collapses to a single state. Okay, so yun ang tinatawag na collapse of the wave function. Okay, pwede niyong gawa ng movie yun. Collapse of the wave function. Na-imagine niyo ba kung anong klaseng movie yun? Horror ba yun? Action? Or ano? Okay. Merong magko-collapse dito sa mga tao na to. Uy, shit, naka-record. Sige mo galing sa first floor, ingay-ingay. Grabe naman yun. Ganun ba kayo? Ganun kayo. Aminin nyo na. Napagalitan ko na ba kayo before? Oo. Nakita nyo? First year, first sem? Dahil maingay, ano? Tapos naging teacher niyo ako ng ano. 102, 102 na yung second sem. 121, 121. Grabe siguro yung nginig nyo nun, ano? Ikaw lang. Tapos ngayon, wala na kayong respeto sa akin. Ha? Wala nang tumatawa sa jokes ko, wala nang, okay, fine, whatever. Okay, may question ba sa postulate 2? Okay. Postulate 3. Okay, sige. For every system, okay, there always exists a state function. Okay, yung symbol na ginagamit dito is a capital, okay, capital psi. Okay? State function capital psi. So hindi to small psi. Okay? That contains all of the information that is known about the system. Okay, so ito yung sinasabi ko na tawag dito, for example, dun sa system na potential well, meron kang multiple states, and pag inad mo lahat yon, you have your state function for that potential well. So mathematically, you express it as, okay, so ito yung capital psi, then A1 psi 1 plus A2 psi 2
and so on and so forth, hanggang sa A sub n, psi sub n. Or, okay, A sub n, psi sub n. Okay? So, ang tawag dito ay superposition of states. And ano, nalala niyo ba kung anong tawag sa A1, A2, A3, A4, A5? Anong tawag sa kanila? Ang tawag sa kanila ay amplitudes. Di ba? And when you square these amplitudes, what you get is ano makukuha niyo pag in-square niyo yung amplitudes? Probability. Okay? So, for example, yung A1 squared is the probability na mag-collapse yung state function na capital psi into state psi 1. Intindihan niyo ba yan? Okay? Or yung A2 squared is the probability na mag-collapse yung state function na psi to the, anong tawag dito? State psi 2. Okay? So, magbigay tayo ng concrete na example. So, for example, okay, meron tayong state function, okay, na 0 square root of 2 over 2. Ano ba square root of 2 over 2? 0.7, no? 0.7. Okay. 0.707. Okay? Tapos, yung cat, paano mag-drawing ng cat? May buntot, may whisker, tapos syempre may tenga siya, di ba? May mata. Is alive. And then, may 0.707, okay, na probability na yung cat, okay, ay patay. Okay? So, square nyo, itong 0.707 is square root of 2 over 2. Pag in-square nyo yan, that's, anong square niyan? 2 over 4 or 1 half. So, may 1 half chance na buhay yung cat at may 1 half chance na patay yung cat. When you make a measurement, when you make a measurement, you will either see that the cat is alive or dead. Pero not both. After you make a measurement. Okay? Again, another example, pag nagto-toss coin, di ba? Pag nagto-toss coin, habang nasa ere siya, dalawang possible states ang meron, heads or heads or tails. And merong probability na 1/2 na heads at 1/2 na tails. Once na tumama yan sa kamay nyo, nag-measure na kayo. Okay? Then, it will be definite na 100% tails or 100% heads. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Okay. So, yun yung ini-interpret natin dito mathematically sa equation na ito. Okay. Yan yung maganda na maintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng A1, A2, A3, A4 at saka implication niya sa psi 1, psi 2, psi 3 and so on and so forth. Gets? Hindi. Gets? Yes. Okay. Sige, postulate number 4. Sige, kopyahin nyo muna. Nagpipicture ka pa ba? Sino nga nagpipicture ka pa ba? Ay, nagpipicture ka pa ba? Hindi na? Ayaw mo na magpicture? Okay na? Napicture mo na? Okay, sige. Kala ko ayaw mo na magpicture eh. So, okay na? Sulat niya na. Okay, postulate 4. Postulate 4 tells us that the time evolution. Yun yun. Of the state function psi is determined by
Okay. I H bar partial with respect to t ng state function na psi equals sa Hamiltonian operating on the state function psi, where H is the Hamiltonian operator for the system. Okay, so dito naman sa postulate 4, kung gusto niyo malaman kung ano nangyayari sa state over time, okay, tawag dito, ito yung equation na gagamitin niyo. So i-operate niyo yung ang tawag dito yung Hamiltonian on the state function. Tapos titignan niyo kung paano nag-evolve yung amplitude specifically, okay? Which means titignan niyo kung paano nag-evolve yung probabilities over time. Most of the examples na gagamitin natin sa 181, actually lahat na examples na gagamitin natin sa 181 ay walang time independence. Kung meron man siyang time independence, yung potential naman na gagamitin natin ay tawag dito, time independent. So, ang consequence lang nun is pwede nyong i-separate yung time independent na pwede lang kayo mag-work on the time independent Schrodinger equation. And then, kung gusto nyo lagyan ng time independence, lalagyan nyo na ng exponential negative I omega t dun sa final solution. Okay? Again, kapag yung potential ay walang time dependence, okay, you can work on the time independent Schrodinger equation and then just add the exponential negative I omega t dun sa dulo if you want to include the time independent, the time dependence. Okay, so sa 181 yun. So 182, bandang dulo na tayo magta-time dependence. Okay, so yan yung apat na postulates. Okay, pero kailangan yung syempre intindihin lahat or tandaan lahat ng mga postulates niya kasi yan ay fundamental. Every time that we work on some physical system, babalik-balikan natin tong postulates na ito. Particularly yung first three na postulates. Okay? Okay. And then the rest ng mga sasabihin ko ay napag-aralan na natin actually before. So for example, anong probability na makita kayo ng particle over all space? It's equal to 1, di ba? Mathematically, how do you write it? It's the integral from negative infinity to infinity ng psi RT squared, and then kung volume ang pinag-uusapan natin dito, the D3 and D3R. Okay, ay equal sa 1. So the probability na makita niyo yan through all space is equal to 1. And remember na yung wave function dito is continuous, okay, and differentiable. Okay, and yung kanyang derivative ay continuous din. Okay, so if now itong mga wave functions na ito, okay, ay pwede nyo ring tawag dito, i-multiply sa isa't isa. Okay? In the same way na yung mga vectors ay i-multiply nyo sa isa't isa. Okay? Ano ibig sabihin ko na in the same way? So meron ding scalar product for the wave functions. Okay, di ba? May sa vectors, meron tayong scalar product. Anong tawag natin sa scalar or mathematically, paano natin i-represent yung scalar product? Anong isang tawag natin sa scalar product sa vectors? Dot product, di ba? So, dito, if we have two wave functions, A and B, then we have, okay, so we can write it like this. Tawag dito mathematically, sorry, another way to write it is through this integral psi A of R star psi B of R and then D3.
Nasa klase ako. Oo, mag-hi ka sa kanila. Hindi, mag-hi ka. Ha? Misis ko. Bakit? Sige. Hindi. Ako lang ang nakikita mo. Ay, hindi, sila lang ang nakikita mo. Pero naririnig ka nila. Sige, bye-bye. Okay. Ha? Ay, hindi nyo ba napansin? Gumanon ako. Oh. Kita nyo, wala na talaga kayo respeto sa akin. Mga walang niya kayo. Ibabalik ko yung times na takot kayo sa akin. Okay. Siyempre, may mga ano yan, may mga signal-signal. Di ba? Para hindi obvious. Hmm. Okay. Um, so, sinabi natin kanina na itong mga operators na ito ay linear. Saan ba natin banda yung sinabi? Ito. So, sinabi natin na linear sila. Yan. Okay. Each operator is linear. Okay? Okay. So, ngayon, ipapakita natin na kung ano yung kung paano sila naging linear. Okay. So, first property is um, kung meron tayong operator acting on a wave function, okay, then it will result to a new wave function into another wave function. Okay. Now, so yan yung isa. Ay, pangalawa. So an operator A acting on a tawag dito superposition of states. Okay, so ito superposition of states to. Lambda 1 psi 1 of R plus lambda 2 psi 2 of R. Okay, ay equal lang sa lambda 1 times the operator A operating on psi 1 of R plus lambda 2 operating on lambda 2 times the operator A operating on psi 2 of R. Okay, so, ano lang siya, distributive lang din siya. Yung operator ay pwede mong i-distribute dun sa states. Okay? Okay, so as an example, okay, let's say that we have yung operator na momentum operator. So, ang momentum operator, nalala niyo ba kung anong momentum operator? Anong momentum operator? Negative, IH bar, partial with respect to x in one dimension. Okay? So let's say na ipa-operate natin yung operator na yan dun sa ating superposition of states. Lambda 1 psi 1r plus lambda 2 psi 2 of r. Okay. Kayang-kaya nyo nang gawin yan, di ba? Negative IH bar, lambda 1, tapos partial derivative with respect to x. Okay, sorry, hindi na dapat r yan kasi one dimension tayo. So dapat x to. So lambda 1 of x, okay, minus IH bar lambda 2 partial with respect to x ng lambda 2 of x. Then this is your new wave function. Okay, based dun sa base dito sa unang.
Okay? Anong ginawa ko masama? Okay. Okay lang? Klaro? Klaro? Okay. Next. Mag-multiply naman tayo ng operators. Anong mangyayari pag nag-multiply tayo ng operators? So, yung associative rule also applies sa multiplication ng operators. Okay? So, for example, operator A operating on B, operating on C, ay pwedeng A operator, tapos i-multiply nyo muna yung BC, or pwede ring i-multiply nyo muna yung AB, and then yung C. Okay. So, as an example, so yung operator na AB, psi R, operating on psi R, ay pwedeng A, okay, operating on B, psi R. Okay? Now yung B psi R, 'di ba? From this one, yung ano na to, ay pwedeng bagong wave function. Dali tignan ko lang kung nagre-record pa rin tayo. Okay, good. Nagre-record pa rin. Naka-on yung mic ko. Sige. Tapos, ibig ko sabihin ganito. So, pwede siyang maging A phi of R. Okay lang yan, di ba? Kasi sinusunod lang natin ito, yung statement na yan. Right? Right? Okay? So, an operator operating on a wave function will give us a new wave function. Okay? Kaya naging ganyan yan. And this will give us an even newer na wave function. Okay? Ano bang magandang gamitin na letter dito? A Greek letter. Phi, psi, hindi, may sign na eh. So, gamma, for example. Gamma of R. Okay? So, okay, a new wave function. Okay? Now, so associative. What about commutation? Nagko-commute ba yung tawag dito, mga operators na A and B? So hindi sila nagko-commute kasi meron silang sasakyan. Lafa ko! Hindi niyo ba alam 'yon? Hindi niyo ba alam 'yon? Anong klase kayong mga Gen Z? Gen Z ba nga ba kayo? Ano nga kayo? Gen Gen Y. Walang niya. Hirap. Gen Z ba kayo? Gen Z ba kayo? Ano yung kasunod niyo? Gen Alpha. Klase kayong mga Gen Z, natutunan ko to sa Gen Z, tapos yung ibang Gen Z, hindi alam yan. Mag-ano nga tayo ng isang meeting lang na yun lang yung pag-aaralan natin. Ha? Okay, ano ibig sabihin na hindi sila nagko-commute? AB is not equal to BA. Okay? So makikita natin yan dito. Let's say na ang operator, so example natin, A ay yung momentum operator, which is IH bar partial with respect to X. At yung B ay yung position operator. So ang A, B, psi of X, okay, ay equals sa negative IH bar partial with respect to X ng B, which is yung operator na X, psi of X. Okay? Ang result nito is negative IH bar. Siyempre, two terms yan, di ba? So, kung i-treat natin na constant yung psi of X, ang first term is just psi of X. And then kung i-treat natin na constant yung X, ang second term is X.
partial with respect to x ng psi of x. Okay. Now, if we take the commutation of BA, pag BA naman natin, ang ginawa naman natin is BA operating on psi of x. Ang mangyayari naman dito is x times negative IH bar partial with respect to x ng psi of x. And this one is negative IH bar x partial with respect to x ng psi of x. At makikita natin na hindi equal, hindi equivalent yung dalawa na yan. Okay? By ano. So hindi nagko-commute yung AB at saka BA. Okay, questions? Questions? Wala. Medyo straightforward naman, ano? Okay. Now, itong mga wave functions, itong mga operators na ito, um, ay mga Hermitian operators. Naalala niyo ba ang definition ng Hermitian operator? Ng Hermitian? Pag meron kayong, halimbawa sa linear algebra, pag meron kayong matrix, how do you know that it's a Hermitian matrix? Okay. So hindi lang yung transpose, yung adjoint. Kapag yung adjoint ng matrix ay equal to the matrix itself, then that matrix is Hermitian. Okay? And remember na yung adjoint is transpose times the complex conjugate. Okay? So basically, ang sinasabi dito, if it's Hermitian, yung operator A, okay, yung adjoint ng operator A is just it. Is just the operator A. Okay, so yun yung ano dyan, Hermitian. So yung Hermitian adjoint ng A, okay, so makikita natin yan dito. So if we have integral ng psi star R, adjoint ng operator A, operating on phi of R, D3R, it's the same as integral ng phi star R, A, phi of R, D3R. Tapos, yung complex conjugate. Okay, so anong nangyari dito? When you apply the complex conjugate, okay, on this operation, on the integral, nagbaliktad yung yung positions ng wave functions, di ba? Nagbaliktad din yung kung saan nyo sila kung saan nyo sila kinukuha ng complex conjugate. Tignan nyo dito. Complex conjugate, complex conjugate ng complex conjugate will give you just the wave function. And yung complex conjugate ng wave function will give you the complex conjugate of the wave function. Tapos magpapalit pa sila ng position. Okay? So nagpalit sila ng position. Tapos, yung operator na A ay naging equal sa adjoint niya. Okay? But it's fine. Pwede pa rin natin itong isulat as A kasi nga, ang operator is Hermitian. Okay? That's still equal to A. Okay lang yan. So, kung gusto niyo ipaulit, sabihin niyo lang para ano tawag dito, para ma-explain ng maayos.
Okay, now, yung integral na yan can be written, believe it or not, in terms of a matrix. So kung maglalagay tayo ng subscript sa bawat wave function, then bawat value ng subscript corresponds to an element of the matrix that describes the Hermitian. Okay? Ang ibig ko sabihin is that yung A sub nm is an element of the matrix A, where the matrix A is the operator. Okay? So ang matrix A is actually, ang operator A can be actually a matrix. At yung matrix elements niya ay itong A sub nm. Okay? So when you apply operations such as ito, for example, yung adjoint, then, di ba alam niyo yun, na i-apply niyo yun sa bawat isa sa mga matrix elements. Right? Right? So, ibig sabihin, pag kinuha ko yung complex conjugate niyan, yung complex conjugate ng element A sub nm, pareho lang din yan sa A sub mn. Okay, notice, nagbaliktad yung index. Okay, at nawala yung star. Anong implication sa pagbaliktad ng index pag matrices? Along the diagonal, nagfi-flip. Okay, yung mga positions ng matrix elements. Gets? Gets? Okay. So yan. Okay, now, sinabi natin kanina na isa sa mga postulates ay itong A sub n is an element of the real tawag dito. Is a real number. Okay? So ngayon, ang next natin is papatunayan natin na real nga siya by using itong mga natutunan natin. So let's begin with A operating on size of n. From postulate 1, this gives us yung eigenvalue na A sub n, phi of n. Okay, so A operating on phi of n will give us yung eigenvalue A sub n, phi of n. Okay, from postulate 1 yan. So multiply, grabe talaga yun. Multiply both sides by phi star of m, and then integrate over all space. Okay, we get, okay, so phi m star A phi n, okay, d3r ay equal sa, okay, ano to? Phi phi sub m star A sub n phi of n. And then d3r. Okay, so again, nag-multiply na tayo ng phi sub m star on both sides, tapos integrate natin. Tapos dito, pwede na natin ilabas actually yung eigenvalue kasi constant lang naman siya. Okay, and then pwede na natin isulat itong phi sub m, phi sub n, d3, d3r. Okay? Nakasunod? Nakasunod? Okay. Sige, copy nyo muna kasi mag-switch ako ng page. Pupunta ako sa next page. Okay na? Okay? Next ay gagawa ko ng bagong I will apply the same operator A on another wave function, phi sub m. It will give me
an eigenvalue A sub m times phi sub m. This time, I'm going to multiply this by phi sub n star, tapos mag-integrate ako. Okay, so multiply ko muna by 5 sub n star yung left-hand side, then I get this. Okay, equal to sa phi sub n star A, sorry, star, oops, A sub n, phi sub m, okay, tapos integrate, di ba? D3R, integrate D3R. Tapos pwede ko nang ilabas yung eigenvalue na A sub m. Okay, so integral na to ng phi sub n star, phi sub m, D3R. Okay? Sabihin nyo pag hindi kayo nakakasunod sa steps. Okay, next step. Okay, baka ma-confuse kayo. So, ganito ang gagawin. Tignan nyo muna. Tignan nyo muna. Ito yung gagawin ko, ha. Phi sub n A, sorry. Nasa left-hand side tayo nag-work. A, phi sub n, star, phi sub m, D3R. Naintindihan nyo kung paano nangyari yan? Okay. So, ganito yan. Ganito yan. Ang nangyari dyan is, if I have this eigenvalue, operator A, operating on phi sub n, tas nag-decide ako na kunin yung complex conjugate, mathematically, ang gagawin nyo is, di ba pagbabalik-tarin nyo? Sinabi ko kanina, pagbabalik-tarin nyo, yung positions nila, kunin nyo yung complex conjugate nung bawat term. Pero yung operator A ay Hermitian. So, it's the same as that. Okay? So, A sub m, phi sub n, phi sub m, d3r. Wala akong ginawa sa right-hand side. It's the same thing. Okay? Questions? Wala. Ito na. Ito na siya. Kukunin ko yung complex conjugate ng lahat niyan. Yan. Okay? Kunin natin yung complex conjugate ng both left-hand side at saka right-hand side. Sige nga, tignan natin kung naintindihan nyo kung paano yan nag-work. Siyempre, integral yan ng okay, so para hindi kayo malito, okay, ito from anong tawag dito? From one of the di ba? Yung sa mga pinag-aralan natin, you can express it as another wave function, right? Right? So, express natin to ngayon as another wave function. Okay? So, sabihin natin na okay, ito ay gamma sub n. Yan, gamma sub n star, and then phi sub m d3r. Okay, hindi pa ako nag-apply ng complex conjugate dito, ha. Phi sub m d3r. Saka natin i-apply yung complex conjugate. So, ano mangyayari? Magbabaliktad. Di ba? Sa left-hand side muna tayo. Magbabaliktad yung phi sub n at saka gamma sub n. So, integral to ngayon ng pag nagbaliktad sila, di syempre, i-apply nyo na yung complex conjugate, right? So, ito magiging phi sub m. Tama? Tapos ito, gamma sub n, complex conjugate, and then applyan nyo pa ulit ng complex conjugate
Mawawala. Okay? So D3R. Okay. Tapos itong right-hand side naman ay AM star. Okay? Tapos, di ba magbabaliktad? Phi sub M star, phi sub N, D3R. Okay? Okay, balik na natin yung gamma, gamma N, ano? Gawin na natin siyang ulit na A. A, phi sub M. Okay, so phi sub M star, tas ito ay A, phi sub N, D3R, A sub M star, phi sub M star, phi sub N, D3. Okay. Hmm? Ano? Nawala yung... Ah, hinangin eh. Ah, napaka-OC naman ito. Banking daw yung sombrero niya. Sabi naman. Pag ako nag-comment ng ganyan sa mga exam niyo, ha? Yung- Okay. Okay na? Okay lang? Lahat nakakasunod? Naintindihan niyo? Okay. Now, babalik tayo ng konti dun sa previous na page. And specifically, ito yung titignan natin. Okay. Pi sub m star A, pi sub n, D3R. Okay, so ito yung... So, nandiyan, sinulat niyo ba ito sa notes niyo? Nandiyan ba yung sa notes niyo? Para hindi ko na... Actually, pwede ko namang kopyahin. Yan ang kinaganda ng good notes eh. Tama, no? Yan. Hmm, hmm. Ngayon, copy. Asan ang copy dito? Ha? Sa notebook niyo, pwede niyo. Tapos, paste. Ayun. Huwag niyo nga ako i-patronize. Ang galing ha. Ano kaya ganun magturo yung iba yung ano, physics teacher? No? Oh. Yun no? Ba? Oh. Ano nang gagawin natin dito ngayon? Isusubtract natin yung isa sa isa. Okay? Left hand side muna tayo. Yung lower minus yung upper. Sa left hand side lang, left hand side lang. Will give us 0. Exactly the same sila, di ba? Tama? Tama? Left hand side lang Yung, sige, para, ito naman ang kinaganda sa, ano, sa generation ninyo. Daming mga pwedeng gamitin na colors. Kasi nung time namin eto, tsaka yan, ganun lang kami magturo. Ganun lang kami tinuturuan. Yung yellow sa left-hand side minus yung green sa left-hand side will give you 0 kasi they're exactly the same. So 0. At yung grade nyo sa first exam na hindi ko pa na-checkan ay? Oy, okay. Non-zero. Okay. Ano ang ngayon ng right-hand side? Yung nasa loob ng integral, they're exactly the same, right? So, yung constants lang ang kailangan natin intindihin. So, a sub n minus a sub m star, tas integral ng phi sub m star, phi sub n, d3, d3r. Okay? Okay na? Okay. If n is equal to m, then a sub n, sorry,
0 is equal to a sub n minus a sub n star, integral ng phi sub n star, phi sub n d3r. Ano ngayon ang value ng integral? Hindi 0. Anong value ng integral? Yung integral na yan will be equal to equal yan sa 1. Bakit? Kasi hindi kayo pwede physics student kayo pag kayo tinong. Yung integral na yan ay equal sa 1. Bakit? Yung star. Walang maniniwala sa inyo. Kasi normalization ng wave function tells us that the integral over all space is equal to 1. Diba? Dito tayo nagsimula. O, ayan, ayan. Diba? Hindi siya postulate. Hindi lang siya. Okay? Tapos biglang pag-exam, nahalo niyo na yung 173 tsaka 181, ano? Bigla kayo nag-drawing ng mga mga transistor sa ano. So, beta DC probability ay equal sa square root of 2 over 2. Paano magiging true yung equation na yan? If the integral is equal to 1, okay, ang trivial, of course, na solution is that a sub n ay equal sa a sub n star. And anong implication nito? If a number is equal to its complex conjugate, then hindi Hermitian, tawag dito, ano to number to hindi to operator. Di ba? Remember, this is the eigenvalue. Okay? If a number is equal to its complex conjugate, then that number is real. It is not complex. Di ba? So, element siya ng real numbers. Okay? So, in other words, ang sinasabi natin dito na all eigenvalues are real numbers. Okay, which, di ba? Ito yung sinet out natin na i-prove, yung kulay pink na line na yan. Hindi yan. Sorry, kulay dilaw. Kulay dilaw na line. Na lahat ng eigenvalues ay real numbers. Okay, and of course, if n is not equal to m, di ba? So ito, if n is not equal to m, then this is equal to 0. Okay? Kasi sa normalization ng eigenfunctions. So basically, phi sub n star, phi sub m d3r ay equal sa Kronecker delta mf. Okay? And yan ay equal to 0 if m is not equal to n and equal to 1 if m is equal to n. Questions? Ano, boring ba yung lesson ngayong araw? Gusto yung boring ba yung lesson ngayong araw? Sakto lang? Masyado ba ako mabagal? Gusto yung bilisan ko? Ha? So tama lang, gusto yung bagalan ko pa? Gusto niyo ng burger? Bumili kayo. Okay. So, balik tayo sa postulate 3. Okay.
Sinabi natin sa postulate 3, for every system, there always exists a state function psi that contains all of the information that is known about the system. Okay. Merong tawag dyan sa postulate 3 na yan. It's called the completeness of eigenfunctions. Okay? It's the title of another quantum mechanical movie. Ano nga yung unang quantum mechanical movie? Collapse of the wave function. Ngayon, completeness of the eigenfunction. Ano kaya ang klaseng movie ito? Perhaps it's also a horror movie. We can express the completeness of eigenfunctions as this. Sum ng a sub n, phi sub n, r. Okay, na yung phi sub r ay yung state function natin. So this is the state function. Okay? Ito yung amplitude, okay, ng bawat isa sa mga wave functions or states. Okay? Possible states. Dun sa system. Questions? Okay, now let's go back to commutation. Okay, and let's do some mathematics in relation sa commutation. Para maipakita natin na operators do not commute. And para maipakita natin yung special properties ng mga operators na hindi nagko-commute, ng mga non-commutating operators. So by definition, so this is a definition, the commutator of A and B, okay, is defined as square brackets A, comma, B. So ang tawag mo dyan ay commutator ng A, B. Commutator ng A and B. Or equal to sa A, B minus B, A. Okay? Kanina, sinabi natin sa isang example, if we let A be equal to the momentum operator, then this is just equal to, di ba? And then yung B be equal to the position operator, then ganyan siya. Now, to work on yung commutation, you have to apply the commutator on a wave function. Okay? So, hindi nyo pwedeng i-derive yung commutation relation, okay, without applying the commutator on a wave function. Okay? So, dapat yung commutator ng A and B is applied to a wave function. Otherwise, mali yung magiging result. So, this will be AB operating on the wave function minus BA operating on the wave function.
Pero di ba ginawa na natin to kanina? Tsaka to? Both. So, tignan natin. Tignan natin sa notes. Saan ba banda yun? Yan. Di ba? AB, operating on psi, gave us itong buong number na yan, di ba? Matatandaan nyo ba yun or nasa notes niyo? Nasa notes? So, okay lang pag binalikan natin dito, no? Okay, so ang first term gives us negative IH bar, partial with respect to x ng psi of x equals a minus IH bar x partial with respect to x ng psi x. Tama ba? Okay, check natin. Negative IH bar. Tama, no? Tama? Ha? Ano yung sabihin baliktad? Hindi, kasi negative IH bar psi of x. Psi of x lang siya. Wala siyang derivative. Yung second term is negative IH bar x derivative with respect to x ng psi x. Okay? So yung first term dito actually hindi siya derivative. Kala ko nagno-notes kayo or pinicturean nyo. Yan, ganyan lang siya, di ba? Ha? Ganyan, okay na. Yung first term pa lang yan, ha? Yung second term is minus BA psi. Ano yung minus BA psi? Ito, BA psi is negative IH bar x partial with respect to x ng psi of x. And remember, minus siya. So, minus negative IH bar x partial with respect to x ng psi of x. And makikita natin na itong dalawa na to ay magka-cancel. Ang matitira ay negative IH bar psi of x. Which means na ang commutation ng A and B ay equal sa negative IH bar. Sorry, mali. Ang commutation ng A is, remember ang A is momentum, B is position. So ang commutation ng momentum and position ay equal sa negative IH bar. Okay, so madali nyo lang naman may prove na ang commutation ng x at saka ng momentum ay equal sa positive IH bar. Tama? Madali nyo lang may prove yun kasi babaliktarin nyo lang naman ito at saka yan. Di ba? Pagbabaliktarin nyo lang naman sila. Tama? Okay. And of course, in general, ang commutation ng A and B ay equal lang sa negative ng commutation ng B and A. Okay, questions? Okay. So another property. Ang commutation ng A and B plus C plus D and so on and so forth ay equal sa commutation ng A and B plus commutation ng A and C plus commutation ng A and D and so on and so forth. Klaro naman ano kung paano nangyari yan? Kasi yung first term nyo, yung first na commutation nyo is with A
and with the sum B plus C plus D, and so on and so forth. Okay. Nagre-record po ba tayo? Yes, we're in business. Okay. Commutation ng A and product ng B and C. Okay, by definition, equal to sa, equal to sa A, B, C minus B, C, A. Di ba? By definition. Ito. Ito ang tinitignan natin na definition. Yan. Okay. AB, commutation ng AB is equal to AB minus BA. So, ang commutation ng ABC, A and BC ay ABC minus BCA. Okay? Okay, so ang gagawin ko is magdadagdag ako dito ng B, A, C. Pero syempre, magsusubtract din ako ng B, A, C. Okay? Para walang ano. Para walang away. Okay, tapos, ang ipagko-combine ko ay ito at saka to. So, A, B, C plus B. Sorry, mali. Mali lang ng sign. Ito dapat negative, ito ay positive. So, dapat ito minus B, A, C. Excuse me. Okay, and then plus, next na i-combine ko ay itong BAC at saka uh, itong BCA. So, ang mangyayari ay BAC minus BCA. Okay lang? So, ito yung blue at ito yung orange. Naintindihan niyo kung paano nangyari yan? Okay. Ito lang titignan ninyo. AB minus BA is commutation ng A and B. So, finactor out ko lang yung C. Okay? Finactor out ko muna yung C. Ang natira is AB minus BA, which is yung commutation ng A. Tapos, dito naman sa kabila, yung AC at saka yung CA. Ang finactor out ko dito yung B. Okay? Finactor out ko yung B. Tapos, magiging A commutation with B. Remember, mine-maintain ko kung nasa ang order, yung B nasa harap pa rin ng commutation relation ng A and C. Kasi remember, hindi nga sila nagko-commute. Okay? Non-commutative sila. Nasulat nyo na ba yan? Nasulat nyo na? Okay. Now, ang next step is, gagawin natin yung what if B is equal to C? If yung operator na B ay equal to C, okay, tignan natin So, A, B squared. Commutation ng A and B squared. Okay. So, commutation to ng A and
B squared ay equal sa commutation ng A, B times B, tama? Plus B commutation ng A, B. So commutation ng A, B times B plus B commutation ng A, B. So kumbaga, ang nangyari ay ito ay ng commutation ng AB at B. Okay, nakasunod. Sabihin nyo pag hindi kayo nakakasunod para i-explain. Para makasunod lahat. Kasi magagamit nyo lahat ito later. Yung operation. Okay, konti na lang. 7 minutes na lang. And we'll make use of that 7 minutes by deriving this. Commutation ng A and commutation ng B and C. Okay, so equal to sa A commutation ng BC plus commutation ng BCA. Okay lang? Tama? Ngayon, nakita nyo na yan before. Labo ko, no? Ngayon, nakita nyo na yan before. Nakita nyo na yan before. Saan nyo nakita? Ito. This, ito, nakita nyo na. Diba? Okay, so pwede nating isulat itong A, B, C, okay, as A, B, C, okay, and then minus A, C, B. Now, kung hindi kayo convinced, i-try nyo i-derive ng sarili nyo. Okay? Kasi 5 minutes na lang. Oo, okay lang yan. Magandang magandang exercise yan. Binigyan ko naman kayo ng hint eh. Di ba? Sabi ko, yan o, dyan yung kukunin. Okay? Dyan sa huling relation sa dulo. Okay? So, this gives us B, A, C, okay, plus A, B, C, minus C, B, A,
Okay, ginamit lang natin yung properties nung na pinag-aralan na natin before. A, C, commutation ng A, C. Tapos, ito at saka yung blue na yan is nothing but uh, commutation ng uh, B at saka AC. Okay, pero para masaya, babaliktarin ko itong gagawin ko itong CA. Remember, pag binaliktad, magne-negative, di ba? Okay, so negative yan. Okay? And then yung pangalawa ay, yung orange, ito, yan at saka yan, ay commutation ng A, B, ng commutation ng A, B at saka C. Okay, plus. Pero para mas masaya, babaliktarin natin yan. Okay, so i-rewrite ko lang ito sandali ah. And then yung second term ay gagawin kong minus commutation ng C and then A, B. Okay lang, naintindihan nyo naman yan, di ba? And then lahat niyan, lahat ng nasa right hand side, ililipat ko sa left hand side. Okay? Para sama-sama sila. Kung babagsak ang isa, babagsak silang lahat. Ay, bakit ko sinabi yun? Kung sinabi yung bagsak-bagsak. Plus C, A, B. Equal, obviously yan, equal yan sa zero. Okay? Yan ay tinatawag na Jacobi identity. Kung sino man si Jacobi, ay hindi ko alam. Okay? Questions?